matapang at may paninindigan. Iyan si Justice Solin Sebastian, 25 taong gulang. Ipinanganak sa Puerto Real at doon din lumaki, kasamang kanyang lolo at lola matapos maagang maulila sa mga magulang. Bagaman kilala sa kanilang lugar bilang siga-siga at titibo-tibo, mabuti at busilak ang kanyang puso. At tulad ng kanyang pangalan, naniniwala siya sa hustisya. Naniniwala siyang ang bawat tao ay may karapatang makamit ito. At ngayong hinahamak sila't inaangkin ng lupang kinatitirikan ng mga bahay na itinuturing nilang tanging yaman, hindi siya papayag na manatiling tahimik. Anong gagawin natin ngayon, Apo? Baka paalisin na talaga tayo rito. Kahit pa marami tayo nakatira dito, mayaman ang umaangkin sa lupaing ito. Tama sila. Walang laban ang mahirap sa mayayaman. Nag-aalalang sabi ng lola ni Justice. Matanda na ito, maputi ng buhok at mahina na rin ang katawan. Kita ni Justice kung gaano kabigat ang lungkot sa mga mata nito, lalo na't may posibilidad na mawala sa kanila ang tahanang matagal na nilang pinanghahawakan. Sa bahay na yon sa Puerto Real, nagsimula ang lahat para sa kanyang lolo at lola. Doon sila nanirahan matapos ikasal, doon pinalaki ang kanilang pamilya, at doon naipon ang alaala ng kanilang buong buhay. Kaya lubos niyang nauunawaan ang sakit at pangamba ng kanyang lola. Huwag kang mag-alala, Lola. Hindi po ako papayag. Hahanap ako ng paraan. Noong isang buwan, bigla na lamang may lumitaw na mga taong umaangkin sa lupang kinatitirikan ng kanilang mga bahay. 2 buwan lang ang ibinigay na palugit sa kanila para lumikas dahil balak daw tayuan na malalaking gusali ang buong lugar. Ang ilan sa kanilang mga kapitbahay ay umuwi na sa kani-kanilang probinsya at tuluyan sumuko. Ngunit si Justice, wala ni katiting na balak umatras. Bukod sa wala silang probinsyang uuwian at walang ibang matatakbuhan, ramdam at alam niyang nagsisinungaling lamang ang mag-asawang umaangkin sa lupa. Maganda ang lupang tinatawag nilang Puerto Real. Maganda itong tayuan ng mga commercial building, kaya hindi na siya nagtataka kung bakit marami ang nasisilaw dito. At tiyak siya, isa na roon ang mag-asawang Lee. Ginagamit lamang ng mga ito ang kanilang yaman upang manipulahin ang lahat dahil alam nilang sa ganitong laban, madalas talo ang mahihirap. Pero hindi siya mananahimik. Siya ang magiging boses ng mga tulad nilang inaapi. Siya ang gagawa ng paraan para hindi magtagumpay ang mga mayayamang gustong angkinin ang Puerto Real. Narinig mo na ba tungkol sa magaling na abogadong galing sa States? Si Javi Nicolas Monteverde? Biglang tanong ni Rafa. Si Rafael o mas gustong tawagin ang sarili bilang Rafa ay pinsan ni Justice at kasing edad niya. Mula pagkabata, hindi na sila mapaghiwalay. Sa sobrang lapit nila sa isa't isa, biro nga ng iba nilang kamag-anak, tila nagkapalit na sila ng kasarian. Ayon sa mga ito, si Rafa raw ang nagdalaga at si Justice ang nagbinata. Paano? Sisiga-siga si Justice. Samantalang si Rafa ay ubod ng lambot. Hindi naman sa mahinhin kasi sobra kung makikilos, daig pang kitikiti. Kabaliktaran ito ng iba nilang mga pinsan na barako at mga siga. Monteverde? Kamag-anak ni Gov? Not just kamag-anak, sisterist. Anak siya ni Gov. Sagot ni Rafa. Bumalik siya ng bansa para maganda sa susunod na eleksyon. Magaling siyang abogado sa ibang bansa. Kung matutulungan niya tayo, siguradong panalo agad tayo. Kung ganon, humingi tayo ng tulong sa kanya. Walang alinlangan, sabi ni Justice. Pero mukhang malabo pa yan sa ulan, sisterist. Nagkunot noo siya. Bakit naman? Ano bang pakialam nun sa mga tulad nating isang kahig, isang tukalang? Hindi ba't sabi mo, naghahanda siya para sa susunod na eleksyon? Ibig sabihin, balak niyang tumakbo sa posisyon sa gobyerno, tama? Correct. Kung ganon, mariing sabi niya. Malaking bagay ito sa kanya. Kapag tinulungan niya tayo, makukuha niya ang boto ng mga taga Puerto Real. Marami tayo dito. Maraming boboto sa kanya. Dahil gano'n naman talaga, hindi ba? Kapag gustong manalo ng isang politiko, unang binobola ang mga mahihirap.
Pinapaulanan ng matatamis na pangakong kadalasan ay hindi rin naman natutupad. Kaya kung ganun lang din ang magiging laro, bakit hindi rin sila makinabang? At iyon nga ang kanilang ginawa. Lumapit si Justice sa mismong opisina ng gobernador. Gusto niya ito mismong makausap para ito nang makiusap sa anak. Ngunit doon pa lang, hindi na sila pinayagang pumasok. Ang sabi, kung si Attorney Javi Monteverde ang sadya nila, dapat sa opisina raw nito sila dumiretso. Pagdating nila roon, ganun pa rin ang resulta. Kaya bagsak ang mga balikat ni Justice at Rapa habang naglalakad palabas ng gusali. Sabi naman sa'yo, malabo talaga mangyari ang sinasabi mo. Sabi ni Rafa. Wala kasi tayong backer na pwedeng tumulong para makalapit sa kanila. Hindi pa rin tayo susuko. Mariing sagot ni Justice. Teka lang. Hindi na niya narinig ang kasunod na sinabi ni Rapa dahil sa lalim ng iniisip niya, tuloy-tuloy lang siya sa paglalakad. Teka lang! Biglang hinila ni Rapa ang damit niya kaya napaatras siya. Ano ba, makahila ka naman? Pwede namang sabihin, di ba? Tinawag kita, bungol ka lang. Irap ni Rafa sabay turo. Tignan mo kasi yun, oh. Ayun ang hinahanap natin. Sinundan niya ng tingin ang tinuro nito. Doon niya nakita ang isang matangkad at guwapong lalaki. May kasamang babae na abalang may pinapaliwanag habang nakatutok sa tablet. Siya si Attorney Javi Monteverde. Bulong ni Rafa. Anak ng gobernador. Yan na ba yun? Manghang tanong ni Justice. Hindi ba yan artistang kukunin para sa fiesta sa atin? Hindi, siya talaga yan. Sagot ni Rafa. Sabi sa'yo, gwapo eh. Halika na, halapitan natin. Sir! Sir! Malakas sa sigaw ni Justice. Napalingon sa kanila ang dalawa. Dahil may kalayuan pa sila, napilitan siyang tumakbo. Agad naman sumunod si Rafa. Ngunit sa halip na tumigil, nagpatuloy lamang sa paglalakad ng lalaki. Sir, teka lang naman! Hindi pa rin sila pinansin. Nakalapit ng dalawa sa sasakyan at nabuksan na rin ang pinto. Mabuti na lang at bago pa tuluyang makapasok ang lalaki, naabutan na ito ni Justice. Mabilis siyang hinawakan ng braso nito upang pigilan. Teka lang sabi! Hingal niyang reklamo. Kunot noon itong tinignan ng kamay niyang nasa braso pa nito. What's your problem, sir? Natigilan at napakurap siya sa formal nitong pagkakatanong at tawag sa kanya. Hindi kami nanggugulo. Dagdag pa nito. If you have a complaint about my father, you can talk to my assistant. At kung tulad ka naman ng ibang hold-upper, wala akong dalang pera. Hindi ko rin may bibigay ang kotse ko. Ano raw? Sir? Hold-upper? Pinagkamalan pa siya nitong hold-upper? Sir, wika muli ni Javi. Pasensya na, kailangan ko nang umalis. Ito na nag-alis ng kamay niyang nakahawak dito. Pumasok na ito sa loob ng sasakyan. Binaba pa ang bintana at may inabot sa kanyang pera. Don't get involved in illegal work. Take this instead. Binigyan siya nito ng 1,000 bago tuluyang umalis. Naiwan lang siyang tulala roon. Naglo-loading ang utak. Hoy! Bakla ka! Pukaw sa kanya ni Rafa. Bakit ka natulala? Bakit hindi mo sinabi sa kanya kung anong kailangan natin? Sinong hindi matutulala? Tinawag niya akong sir. Nagtataka ka pa. Ang approach mo sa kanya parang uupakan mo siya kapag nagsalita lang siya. Sagot ni Rafa. Pinagkamalan niya pa akong hold-upper? Sa ganitong oras talaga? Sa tindi na sikat ng araw? May baliw bang mga hold up? Ngumiwi si Rafa. Bakit ka kasi nakasombrero? Balit na balot ka pa ng jacket. Kasi nga tirik na tirik ang araw. Mainit, malamang. Singhal niya. Binigyan niya pa ako ng pera. Tignan mo. Oh, mabait naman pala siya. Binigyan niya tayo ng pamasahe para sa susunod na punta natin dito. Sagot ni Rafa. Naiirita niya itong tinignan. Ikaw, kanino ka ba kampe? Gina-justify mo pang ginawa niya ah? Hindi naman. Pero di ba at least alam natin na may kabaitan siyang taglay. Kahit akala niya gagawa ka na masama, binigyan ka pa rin niya ng pera. Ibig sabihin, may pagkakataon na matulungan niya tayo. Hindi siya sumagot. Tinitigan niya ang hawak na 1,000. Kung sa bagay, may punto si Rafa. Kaya lalo silang hindi pwedeng sumuko kasi may pag-asa na matulungan sila nito.
Kinaumagahan, bumalik na naman sila ni Rafa sa opisina nito. Sinubukan na naman nila itong makausap, ngunit tulad ng una, hindi na naman sila pinansin. "Sir!" Malakas at puno ng inis ang sigaw niya kaya napahinto si Javi sa paglalakad pabalik sa sasakyan nito. Nilingon siya nito. "Hindi talaga ako masamang tao. Wala rin akong balak manggulo. Gusto lang kita makausap dahil kailangan namin ng tulong mo. Papaalisin na kami sa tinitirhan namin at ikaw lang makakatulong sa amin." Akala niya ipapakinggan na siya nito, ngunit sa halip ay muli siyang tinalikuran at tuluyang pumasok sa sasakyan. Dismayado na lamang siya nakatingin sa sasakyan. Pambihira naman tatakbo na sa sunod na eleksyon yun, bagamat matagal pang halalan. Sana man lang ay nagbait-baitan na ito, para kahit na papano ay kaya pa niyang paniwalaan ng mga kasinungalingang ibubulalas ito kapag panahon na ng kampanya. Tumalikod na lang sila ni Rafa. Hinagod pa nito ang balikat niya para hindi siya mawala ng pag-asa. Miss? Nilingon nila ang tumawag at nagulat na makita ng assistant yun ni Attorney Javi. Pareho silang tumigil ni Rafa at gulat itong hinarap. "Po?" "Pinababa ako ni Attorney para tanungin kung ano yung hinaing nyo. Hindi pa niya kayo maaaring maharap dahil may meeting pa siya sa kanyang kliyente. Bukas sa kasang hearing kaya abala talaga siya." Walang paligoy-ligoy. Agad nilang sinabi dito kung ano ang problema at tumatango naman ito habang nakikinig. "Huwag kayong mag-alala, miss. Sasabihin ko agad kay attorney ang lahat," sabi ng assistant. "Maraming salamat. Sana rin ay matulungan niya kami." Tumango ito. "Oo nga pala, pinapasabi rin ni attorney na pasensya na kung napagkamalan kanyang lalaki at may masamang bala kahapon. Hindi niya raw yun sinasadya." Ayos lang," sagot niya. Inakala niyang tutulungan na talaga sila ni Javi matapos silang maiparating sa assistant nito ang kanilang hinaing. Ngunit lumipas ang 3 araw at wala siya natanggap na kahit isang tawag mula doon sa babae. Araw-gabi siya naghintay, subalit wala talaga. Kaya naman pagsapit ng ika-4 na araw, bumalik na naman siya sa opisina nito. Umaasang makakausap na niya ito. Wala na naman. Bulong niya sa sarili. Dismayado siya naglalakad sa may parking. Pauwi na sana dahil wala naman doon si Attorney Javi. Nang mapahinto siya matapos mapansin, ang isang batang lalaki na sa tansya niya ay nasa 7 taong gulang, na nakaputi, nakaupo sa gilid ng isang concrete planter at umiiyak. "Multo ba yun?" tanong niya sa sarili. Pero masyado pa namang maaga para may magmulto. Tumingin-tingin siya sa paligid. Wala namang ibang tao. Nasaan kayang kasama ng batang ito? Delikado, baka bigla itong tumakbo sa kalsada, kaya nilapitan na niya ito. "Bata, ayos ka lang ba? Bakit ka umiiyak?" Nag-angat ang tingin sa kanya ang batang lalaki na puno pa rin ng luha ang mga mata. Nakatakip ang kamay nito sa bibig at nang dahan-dahan nitong alisin ng kamay, lumaki ang mga mata niya sa gulat. "Hala, bakit may dugo?" Tarantang tanong niya at yumuko para masuri ito. May... Binuka nito ang palad at nakita niya maliit na ngipin doon. "May tooth. Natanggal ang ngipin mo?" Tanong niya na may pag-alala. Tumango ang bata. "Naku, akala ko kung ano na nangyari sa'yo. Teka, masakit ba?" Umiling ang bata. "No, pero I'm scared of blood." "Akin na, punasan natin para hindi ka na matakot." Gamit ang panyo na kinuha niya mula sa dala na bag, pinunasan niya ang kamay ng bata. Nang mawala na ang dugo, binalot niya naman sa panyo ang ngipin nitong natanggal. "O ayan, wala ng dugo. Huwag ka na matakot, tutubo rin ulit ang ngipin mo." Nginitian niya ang bata at hinaplos sa ulo, sabay inalalayan nitong tumayo. "Bakit ka ba natanggalan ng ngipin? Pinilit mo bang bunutin o kusang natanggal lang?" I ran away from my yaya, then nadapa po ako. When I tried to stand up, I saw my teeth na po sa ground." Lalong umiyak ang bata. "I was scared. My yaya has dentures. I am scared of them." "Shh, ayos lang yan, tahan na." Dahil natatakot, yumakap sa kanya ang bata. Hinayaan niya naman ito. "Tutubo pa naman yung ngipin mo, hindi ka pa magsusuot ng pustiso."
Pangaalo niya at hinagod ang likuran nito. Nasaan ba mga magulang mo? Ihatid na kita sa kanila. My daddy has a meeting and I don't like my yaya. Sagot nito. Paano yan? Matagal pa bang meeting ng daddy mo? Di kita pwedeng iwan dito. Baka anong mangyari sa'yo? I don't know po. Sanrik, baby! Lumayo sa kanya ang bata at sabay nilang nilingon ang pinanggagalingan ng boses. Nakita niya si Attorney Javi na tila may hinahanap at nang mapatingin sa kanila, mukhang nakahinga rin ito na maluwag. Daddy! Tawag ng bata. Hindi makapaniwala si Justice. Si Attorney Javi ang ama ng batang ito? Hindi niya alam na may anak na pala si Attorney Javi. Patakbong lumapit sa kanila si Attorney Javi na puno ng pag-alala mukha. Baby, what happened? Daddy, I lost my teeth po. Pinakita ng bata sa ama kung saan ito nawala ng ngipin. Naghihinala si Javi nang tinitignan siya, kaya agad siya napakunot noo. Parang pinaghihinalaan pa kasi siya nito na ninakaw ang ngipin ng anak nito. Aba, bakit ka ganyang makatingin, sir? Parang pinaghihinalaan mo pa ako ninakaw ang ngipin ng anak mo Hindi ko yun ginagawa at saka kumpleto naman ang ngipin ko Pinakita niya sa kanila ang kanyang kumpleto at maputing ngipin. Napatawa ang anak nito na kanina lang ay umiiyak. At saka binalot ko lang ang ngipin niya dito sa panyo ko. Did I say you stole my son's teeth? May bahid ang sarkasmo na wika ni Javi. Ang mga tinginan mo nang bibintang Dahilan niya. Umiling lang ito at tinignan ng anak. Let's go to the dentist, anak. No! Nagtantrum sa naman ng anak nito at muling yumakap sa kanya. I don't like dentist. They're scary. Nanatiling kalmado si Javi at kinumbinsi ang anak. Pero anak, kailangan nila matignan ang ngipin mo. No! Umiling pa si Sanrik. Hindi alam ni Justice ang gagawin kasi lalo lang siya niyakap ng bata. Huminga ng malalim si Javi. Sanrik. No! Agad na putol ng bata. Pupunta lang ako doon if she's coming with us. Nagkatinginan sila ni Javi ng ilang saglit bago ito yumuko at hinawakan ng anak. Hindi natin siya pwedeng abalahin. Then, ayoko rin po sa dentist. Halatang naiinis na si Javi pero nagtitimpi pa rin. Tiningala siya nito sabay tanong. Pwede ka bang sumama sa amin? At syempre, pagkakataon na niya ito. Ilan linggo siyang pabalik-balik sa office ito. Ngayon pa ba siya tatanggi? Pwede, sir. Mabilis pa sa 4:00 na sagot niya. Yay! Then I'm going to see the dentist! Natutuwang sabi ni Sanrik. Sa backseat ang mag-ama habang si Justice ay nasa passenger seat at ang driver ay seryoso lang na nagdadrive. Tinatanong ni Javi ang anak kung ano ang nangyari at bakit natanggalan nito ng ngipin at sinabi naman ni Sanrik lahat. Hindi niya maiwasang mamangha. Halata naman na laging abala sa trabaho si Attorney Javi pero mabuti itong ama. Dahil doon, may kung anong init sa dibdib ang nararamdaman niya. Maaga siyang naulila, kaya hindi niya naranasan ang pag-aalaga ng isang ama. At ang makita at marinig kung paano inaalagaan ni Javi ang anak ay parang may humahaplos sa kanyang dibdib. Pagdating nila sa dentist, walang kahirap-hirap na sinunod ng anak ni Javi ang sinabi ng dentist. Mabuti na lang at wala naman daw malalang nangyari kasi mukhang malapit na talagang matanggal ang ngipin na iyon. Maraming salamat sa tulong mo sa anak ko kanina. Because of you, he calms down. Kung wala ka, baka hindi ko siya napasunod dito. Or he might still be crying because he really hates dentist. Seryosong sabi ni Attorney Javi. Ayos lang po yun, sir. Nakangiting sagot ni Justice. How can I pay you back? Napakamot siya sa ulo. Alam mo, sir, hindi naman ako yung tipo ng tao na nanghihingi ng kabayaran matapos gumawa na mabuti. Pero kasi, nagtaas kilay si Javi, naghihintay ng kasunod. Kasi kailangan talaga namin ng tulong mo. Patuloy niya. Kailangan namin ng isang mahusay na abogado na tutulong sa amin. May umaangkin kasi sa lupang kinatitirikan ng aming bahay at ikaw lang kilala naming makakatulong sa amin. Akala niya itatanggihan na siya nito, kaya nagulat pa siya nang tumango-tango ito at sinabing, Sabi na sa akin ng assistant ko ang tungkol dito. Napagpasya na rin namin ng tumulong.
Kumislap ang mga mata niya dahil sa tuwa. Talaga po? Yes, tugon nito. I will do it for free. Think of it as my way of thanking you for helping my son. Naku, maraming salamat po talaga, sir. Kung pwede lang, yayakapin niya ito dahil sa labis sa tuwa at pasasalamat. Pero syempre, hindi pwede yun. Baka bigla pang magbago ang isip nito. What's your name? Tanong nito. Jessie Soline M. Sebastian po. M stands for? Makatarungan po. So, your full name is Justice Soline Makatarungan Sebastian. Opo. Tila maging ito ay namangha sa pangalan niya. Tumango si Javi sabay lahat ng kamay sa harapan niya. My name is Javi Nicolas Monteverde. Mabilis niyang tinanggap ang kamay nito at sa labis na saya at excitement niya, hindi niya namalaya na mabilis at malakas pala ang pagsishake ng kamay nila. Napatingin na lamang si Javi sa kanilang mga kamay habang si Justice ay ngiti-ngiti pa rin. Dad? Pareho silang tumingin kay Sanric na nagtatakang lumapit sa kanila. Ano pong ginagawa niyo? Tumingin ang bata sa kanilang mga kamay na magkahawak pa rin. Pareho rin sila napatingin sa kanilang mga kamay. Agad niyang binitiwan ng kamay ni Javi na para bang napaso na siya namang ikinakunot ang noon nito. Nagpapasalamat lang ako sa daddy mo, Sanric. Sagot ni Justice sa bata. Nilapitan siya nito. Bakit po ikaw nagpapasalamat sa daddy ko? Kasi tutulungan niya ako. Nagdududang tinignan ni Sanric ang ama. Really? Tutulungan ka po ni daddy? Oo, kaya sobrang laki ang pasasalamat ko sa kanya. Gumiti si Sanric. That's good. That means makikita po kita lagi. Halos ayaw nang lumayo kay Justice ang anak ni Javi. Bigla na lang talaga itong naging clue sa kanya. Kahit nung hinatid siya ng mga ito, ayaw nitong lumayo. At nang sabihin ni Justice sa kanyang pamilya na pumayag na si Javi na tulungan sila, hindi agad sila naniwala. Eme-eme mo lang yan para hindi na kami malungkot eh. Sabi ni Rafa sabay pout. Totoong sinabi ko, hindi na tayo mapapaalis sa lugar na ito. Sure yan ah? Paniniguro ni Rafa. Oo nga. Sagot niya sabay tingin sa lola niyang naluluha habang nakangiti. La, promise, hindi na tayo paalisin dito. Mga kapitbahay! Nabigla sila sa biglang pagsigaw ng pinsan nilang si Tonton na nasa labas ng bahay. Nakagawa na ng paraan ng pinsan namin! May nahanap na siya mahusay na abogadong tutulong sa atin para hindi na tayo mapalis dito! Paglapit nila kay Tonton, nagsisilabasa na rin sa kani-kanilang mga bahay ang mga kapitbahay. Totoo ba yan? Tanong ng isa. Opo, inang. Sagot ni Justice. Nangako po si Attorney Javi na tutulungan niya tayo. Kaya agad na nagbunyi ang mga kapitbahay nila. Tila bumalik ang pag-asa sa kanilang mga mata. Sana nga maging totoo yan, Justice. Sana nga hindi na tayo mapaalis dito. Sabi pa ng isang matandang babae. Ngumiti at nangako si Justice sa kanila. Kinabukasan, nagkagulo sa kanila nang dumating si Javi. Paniyan sigaw ng pinsan niyang si Tonton mula sa labas ng kanilang bahay at tumakbo pa ito papasok upang tawagin si Justice na nooy nasa itaas. Bumaba ka na, hostesya! Nasa labas siya, kanina pa'y nakatayo! Pagmamadali nito sa kanya, kaya halos mapatid si Justice sa pagmamadali niyang bumaba ng hagdan. Dalian mo! Teka lang naman! Singhal ni Justice. Sisterist! Sigaw din ni Rafa mula sa labas. Lumabas ka na riyan! At narinig niya pa itong binati si Attorney Javi. Magandang araw, Attorney. Pasok po kayo. Pababa na rin po si Justice. Pagdating niya sa pinto, naroon na rin si Javi. Ang ilan sa kanilang mga kapitbahay ay nakasungaw sa kanilang mga bahay, halatang manghang-mangha. Magandang araw, Attorney. Magiliw niyang bati rito. Pasok po kayo. Tumungo si Javi at gumilid naman siya upang papasukin ito. Pagkahakbang pa lamang nito sa loob ng kanilang bahay, sabay-sabay nang bumati rito ang kanyang mga pinsan. Masaya kaming dumalaw ka sa amin, Attorney Monteverde. Sabi ng lola niya. Lumapit dito si Javi at nagmano. Pasensya na po kung dumating ako na walang pasabi. Nakalimutan ko pong kunin ang numero ni Solina kaya hindi ko siya matawagan. Ayos lang yun, Attorney. Masaya nga kaming nandito ka.
Lumapit si Justice kay Javi. Attorney, maupo muna kayo. Sinamahan niya ito at pinaupo sa silya sa kanilang maliit sa sala. Ang mga pinsan ni Justice, lalo na si Rafa, ay manghang-mangha at agad nag-alok ng inumin kay Javi na humingi lamang ng tubig. Umupo siya sa silya sa tapat ni Javi. Samantala, hindi lumapit ang kanyang lola at mga pinsan dahil alam nilang silang dalawa lamang ang mag-uusap. Nang bumalik si Rafa, may dala na itong tubig para kay Javi. Salamat. Maikling sabi ni Javi. Walang anuman, attorney. Sabi mo lang sa akin kung gusto mo pa ng tubig, kahit isang galon pa bubuhatin ko. Nabigla si Javi. Hindi na, sapat na ito. Sige po, attorney, usap na kayo ng pinsan namin. Bago umalis, kinindatan pa siya ni Rafa. Napailing na lamang si Justice. Kung umasta mga pinsan niya, akala mo may umakyat na sa kanya ng ligaw. Ibinalik niya ang tingin kay Javi na diretsong nakatitig sa kanya. Nabigla siya pero ngumiti rin dito. Ano pong ginagawa niyo dito, attorney? Pag-uusapan na po ba natin ang tungkol sa kaso? Yes, sagot nito. And I also have an offer. Offer? Ano ho yun? Noong nakita mo nga ako sa parke, panimula nito. Doon ko nalaman kung bakit siya tumakas sa yaya niya. Palagi raw siyang pinapagalitan at sinisigawan. Kaya kahapon lang ay tinanggal ko na siya sa trabaho. Tumango si Justice habang nakikinig. Simula noon, hindi ka na makalimutan ng anak ko. He talks about you constantly. Keeps asking to see you, and there are times when he even refuses to eat. Sabi niya ikaw daw ang gusto niya na maging yaya. Nabigla siya sa narinig. Kung ganon, ang offer niyo po ba sa akin ay tungkol doon? Yes. I want you to take care of my son as his nanny. I will double your salary and include all the benefits. Everything para sa anak ko. Sa totoo lang, bago pa man dumating ang mga umangkin sa Puerto Real, natanggal na siya sa trabaho. Naging abala lamang siya sa paghahanap ng solusyon kaya hindi agad siya nakahanap ng bagong trabaho. At ngayon, trabaho at oportunidad na mismo ang lumalapit sa kanya. Sino ba naman siya para tanggihan yon, hindi ba? Kung tatanggapin ko po ang trabahong yan, may papangako ba ninyong hindi na kami mapapali sa lugar na ito? Seryosong tingin niya kay Javi. Alam ni Justice ang pamilya niya ay nakikinig lamang ngayon mula sa kung saan man sulok ng bahay. Kaya nang tumango si Javi, halos marinig niya sa bayang pagbuntong hininga nila ng malalim. I promise, pangako nito. Kung ganon, tatanggapin ko pong alok niyo. Sagot niya. Salamat. Sabi nito, tila nakahinga na maluwag. Makakaasa kang tutuparin kong pangako ko sa'yo. Gagawin ko rin po na maayos ang trabaho ko. Sagot niya bago tumayo at nilapitan ito. Sinundan siya nito ng tingin hanggang sa huminto siya sa tapat nito. Deal? Sabay lahat niya ng kamay. Tinanggap naman ni Javi ang pakikipagkamay niya. Deal. Kailan po ako magsisimula sa trabaho? Kung kailan mo gusto. If you want today, it's fine with me. Isasama na kita pa uwi. Narinig nila ang pag-ubo ng kanyang mga pinsan. Tiyak na may iba nang naiisip ang mga ito dahil sa sinabi ni Javi. Bukas na lang po siguro. Aayusin ko pa mga gamit ko. Sagot niya. Kung ganon, susunduin kita. Sabi nito habang nakatingala pa rin sa kanya. Ngumiti siya at tumango dito bago dahan-dahang binawi ang kamay na hawak pa nito. Hindi niya nga namalaya na habang nag-uusap sila ay magkahawak kamay pa rin sila. Kausap din ni Javi ang kanyang lola tungkol sa trabahong inaalok nito kay Justice at tiniyak pa dito na wala silang dapat ipag-alala habang nasa mansyon siya. Pagkaalis si Javi, inasar siya ng kanyang mga pinsan, lalo na si Rafa na hindi lamang niya pinansin. Wala naman kasing ibang ibig sabihin yon. Mabait lang talaga si Javi at isa itong mabuting ama na nais lamang mapasaya ang anak. Kinabukasan, si Javi mismo ang sumundo sa kanya. Pagdating nila sa bahay ng mga ito, hindi niya napigilang mamangha sa ganda at laki nito. Para bang isa ng mansyon. Alam niyang mayaman ang mga ito, ngunit hindi pa rin niya maiwasang humanga. Nasa pathway pa lamang sila ng mansyon, magkasunod na naglalakad. Nang makita nila si Sanric na lumabas ng pinto, at nang makita siya ng bata, agad na nagningning ang mga mata nito. Ate Justice!
Masayang tawag dito habang tumatakbong palapit sa kanya. Hello, Sanric. Namiss mo ba ako? Opo, so much! Masiglang sagot nito bago siya biglang niyakap. Napatawa siya dahil halatang miss na miss na talaga siya ng bata. Tiningala siya ni Sanric habang si Javi ay tahimik lamang na pinapanood ang dalawa. Totoo po ba na dito ka na po titira sa amin? Oo, mula ngayon, ako nang yaya mo. Sagot niya habang ginugulo ang buhok nito. Yay! I'm so happy! Pagbubunyi nito bago muling yumakap sa kanya na mahigpit. Pagkatapos ay tumingin ito sa ama. Thank you, Daddy, for bringing Ate Justice to our home. Ginulo rin ni Javi ang kulot na buhok ng anak. Anything for you, anak. Sobrang saya ni Sanric mula nang dumating siya sa mansyon at hindi rin inaasahan ni Justice na magugustuhan niya ang trabaho. Napakabait at napaka-cute ni Sanric. Mababait din na mga kasambahay sa mansyon at syempre, napakabait din ng kanyang boss. Bagamat laging seryoso at ambala sa trabaho, isang mabuting ama si Javi at lalo pa niya itong napapatunayan araw-araw. Kaya naman, hindi rin niya maiwasang humanga rito. Bukod pa doon ay hindi rin ipinagdadamot ni Javi ang anak sa ina nitong nasa ibang bansa. Isang umaga, maaga nagising si Sanric dahil darating ang tutor nito mamaya. Kahit summer break, nag-aaral pa rin ang bata. Maaga niya itong ipinaganda ng almusal. Ilan sandali pa, pumasok din sa kusina si Javi, handa nang pumasok sa opisina. Daddy, sabay ka na po kumain sa akin. Hiyaya ni Sanric sa ama. Sure, baby. Malambing na sagot ni Javi sabay halik sa ulo ng anak. Good morning, by the way. Good morning din po, Daddy. Hindi na malaya ni Justice na nakangiti na pala siya habang pinagmamasdan na mag-ama. Kaya na mag-angat ang tingin si Javi at tumingin sa kanya. Huling-huli siya nito nakangiti. Hindi niya mapagpasyahan kung saan galing ang tila pagbilis ng tibok ng puso niya. Good morning, Justice. Bati nito. Hindi siya agad nakapag-react. Ilang beses pa siya napakurab. Ramdam din niya ang pag-init ng pisngi. Isang pakiramdam na ngayon lang niya naranasan. Good morning din po. Mahina niyang sagot. Gumiti lamang si Javi bago akmang lalapit sa counter. Sir, gusto niyo po bang ipagtimpla ko kayo ng kape? Tanong niya. No need. Ayoko nagdagad ang trabaho mo. Ayos lang po sa akin, sir. Hindi naman po mahirap magtimpla ng kape. Masarap po magtimpla ng milk si Yaya Justice, Daddy. I'm sure masarap din po yung kape na gagawin niya. Kaya pumayag ka na po. Sabat ni Sanric. Muling tumingin si Javi kay Justice bago dahan-dahan tumango. Agad naman siyang kumilos upang ipagtimpla ito ng kape habang naupo si Javi sa tabi ng anak. Habang nagtitimpla, dama niya ang titig ni Javi na wari pinagmamasdan ng bawat kilos niya. Doon niya lang napagtanto na sa tuwing malapit ito, palaging bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Nang matapos siya, inilapag niya ang kape sa mesa at akmang aalis na upang hayaang mag-almusal ang mag-ama. Nang biglang magsalita si Javi. Sumabay ka na sa amin sa almusal. Gulat niya itong nilingon. Po? Diretsyon tingin ito sa kanyang mga mata. Hindi ka pa nag-aalmusal, hindi ba? Kaya sumabay ka na sa amin. Naku, hindi na po. Mamaya na lang po ako. Come on, Yaya Justice! Singit ni Sanric. Eat with us. Sabi ko naman po sa'yo, okay lang. Since first day, gusto na po kitang kasabay kumain. Pero lagi ka pong nagre-refuse. Gayon, si Daddy na po nagaya. Kaya it's fine lang po. Tinignan niya si Javi na tila naghihintay din ng kanyang pasya. Kaya lumapit na lamang siya at nakisalo sa almusal na mag-ama. Kitang-kita kay Sanric kung gaano ito kasaya. Kay Javi naman ay hindi niya mabasa ang ekspresyon sa mukha nito. Mahigit 1 linggo pa lamang siyang naninirahan sa mansyon, ngunit pakiramdam niya ay napakatagal na niyang naroon dahil agad siyang naging malapit sa lahat. Madalas din siyang i-update ni Javi tungkol sa mga nangyayari sa kaso at pawang positibo ang mga balita. Sigurado ka bang wala lang nobya, Justice? Tukso sa kanya ni Manang Emma. Nobya po? Awkward yung tanong. Sabay sulyap kay Javi na nooy nakaupo sa couch at may binabasang kung ano sa iPad. Kahit nakatuon ang mga mata nito sa screen,
Alam niya nakikinig pa rin ito dahil napansin niyang saglit itong natigil sa paggalaw. Oo, girlfriend, meron na ba? Napakamot siya sa kanyang ulo. Wala po. Nako, imposibleng wala. Ang gwapo mo kaya? Sabi nito. Iniisip ng mga tao sa mansyon na babae talaga ang tipo niya. Iyon ang impresyon nila batay sa kanyang kilos at pananamit. Maikli ang kanyang buhok at madalas ay nakatali ito sa isang messy half bun. Boyfriend ba meron ka na? Tanong naman ng isa pang kasambahay. Wala rin po. Imposible. Sa itsura mong yan, kahit anong kasarian kayang-kaya mong i-attract, tiyak na maraming nagkakagusto sa'yo. At sa 25 taon ni Justice sa mundo, bilang lang sa daliri ang mga nagkagusto sa kanya at karamihan pa doon ay noong elementarya pa lamang siya. Paano? Mula na magdalaga siya at napasama sa mga pinsan niyang mga barako, maliban kay Rafa, syempre. Mas naging maangas pa siya kaysa sa ibang lalaki sa lugar nila, kaya wala talagang sumubok na manligaw sa kanya. Natapos ang usapan nila sa pangaasar na mga kasambahay na baka raw ay nagsisinungaling lang siya. Kinagabihan, nang maabutan siya ni Javi sa kusina na kumukuha ng tubig, nabigla siya nang tanungin din ito ang tungkol doon. You said you've never been in a relationship before. Panimula nito sabay sara ng ref at nilingon siya. Why? Umabot ng ilang segundo bago siya sumagot at umiwas ang tingin. Wala kasi sa isip ko tungkol doon, mas nag-focus ako sa pamilya ko. Ibinalik niya ang tingin dito at nakitang ngumiti at tumango si Javi sabay sabi. That's good. Po? Nothing. Sagot lang ito. Matulog ka na, maaga pa kayo ni Sanric bukas. Pinagmasdan niya itong lumabas ng kusina, dala ang baso ng tubig. Nasapo niya ang sariling dibdib dahil sa sobrang bilis ang tibok ng kanyang puso. Kinabukasan, umuwi si Javi ng mas maaga. Ngunit may kasama itong isang matangkad at guwapong lalaki na. Nang makita siya, ay agad na nagliwanag ang mga mata. Inunahan pa nito si Javi sa paglalakad upang makalapit agad sa kanya. Hi, I'm Gabriel. Magiliw nitong pakilala. Sabay lahat ng kamay sa harap niya. Walang pag-aalinlangan niyang tinanggap ang pakikipagkamay nito. Justice. Lumawak lalo ang ngiti ni Gabriel kaya lalong lumitaw ang malalalim nitong dimple sa magkabilang pisngi. I like your name. Salamat. Tumikim si Javi upang kunin ang atensyon nilang dalawa. Pareho silang tumingin dito. Napuntan tingin ni Javi sa magkahawak pa rin nilang mga kamay. Si Justice ang unang bumitaw at agad na itinago sa likod ang kanyang mga kamay, habang si Gabriel ay mahinang natawa. He's my friend. Pakilala ni Javi, diretso ang tingin kay Justice. That's right, I'm his friend. Sabi ni Gabriel sabay akbay kay Javi. Pero pwede mo rin ako maging maliligaw someday. Stop it, Gabriel. Suway ni Javi sa kaibigang humalakhak lamang. Dinala ko siya rito para sabihin na siya mag-iimbestiga sa mga taong nagkiklaim na may-ari ng lupang kinatitirikan ng bahay niyo. He and his team will also do background checks on them. Paliwanag ni Javi. Kung ganon, magiging malaking tulong siya sa amin? Masaya yan tanong. Muli niyang hinawakan ng kamay ni Gabriel at nakipag-shake hands. Ngayon pa lang, maraming salamat na. Malaking tulong ang gagawin mo para sa amin. You're welcome. May flirtatious smile pa sa labi nito. Kung gusto mo, ako na lang din na maging abogado niyo. I don't just own an investigation agency. I'm a lawyer too. Kayang-kaya kitang ipaglaban. Shut up, Gabriela! Saway ni Javi habang inaalis ang pagkakaakbay ni Gab. Tawa lamang ng tawa si Gabriel. Pagkatapos ay lumapit ito kay Justice upang ipaliwanag ang mga gagawin nito. Nagtagal si Gabriel sa mansyon kahit halata kay Javi na hindi ito masaya sa presensya ng sarili nitong kaibigan. Babalik ulit ako dito. Hintayin mo ko. I will bring you flowers next time. Sabi ni Gabriel sabay kindat. Nakangisi pa nitong tinignan si Javi na magkasalubong ang mga kilay. Alis na ako, men. Pwede mo nang i-relax yung kilay mo para hindi ka na mukhang Angry Bird. Kinawayan niya si Gabriel hanggang sa makasakay ito sa kanyang kotse. Saka lamang siya tumingin kay Javi na nakatitig sa kanya at halatang hindi natutuwa.
Talagang magaling na abogado si Javi at napakalawak din ng koneksyon nito dahil hindi man lamang ito nakipagkita sa mga taong umaangkin sa lupa. Makalipas lamang ang 2 araw, bumalik si Gabriel sa mansyon na tila may dalang magandang balita. Noong nalaman nilang si Javi ang hahawak ng kaso, tila naputulan sila ng sungay. Nag-back out pa nga ang abogado nila, lalo na nang malaman na hindi naman talaga silang tunay na may-ari ng lupa. Natatawa ang kwento ni Gabriel. Mga duwag, mayabang lang kapag alam nilang walang laban na makakaharap. Pero kapag meron na, bigla na lang naduduwag. Ang ibig sabihin ba niyan, hindi na nila kami guguluhin? Tanong ni Justice sabay sulyap kay Javi. Yes, sagot ni Gabriel. Ayon sa nakalap ko, matagal lang patay ang tunay na may-ari ng lupa. Isa sa mga hiling niya bago siya namatay ay i-reward sa mga nakatira sa lugar na yun ng lupa. Ang kaso, dahil matagal nang lumipas mula nang mamatay ang tunay na may-ari, hindi na ito kagad napansin. Hanggang sa nalaman ng ibang tungkol dito at may mga sumubok na umangkin. Pakiramdam ni Justice ay may mga fireworks sa paligid niya dahil sa labis sa tuwa niya sa narinig. Kitang-kita sa kanyang mga mata ang saya at kung gaano kalawak ang ngiti sa kanyang mga labi. Kung ganon, hindi na talaga kami mapapaalis doon. Paniniguro pa rin niya. Hindi na. Si Javi ang sumagot. They already gave up. But we will still file a case dahil sa ginawa nilang pag-angkin sa property na hindi kanila at sa pananakot sa mga tao doon. Ayusin na rin namin ang proseso tungkol sa pagbibigay ng titulo ng lupa sa lahat ng mga nakatira doon. Talaga? OMG, maraming salamat! Sa labis sa tuwa, hindi na niya napigilan ang sarili. Tumayo siya mula sa kinaupuan at niyakap si Javi. Si Gabriel ay napanganga at mahinang natawa, habang si Javi naman ay halatang nabigla sa kanyang ginawa. Kumala si Justice sa yakap ngunit paulit-ulit pa rin nagpasalamat. Hindi mo alam kung gaano mo ako napasaya sa sinabi mo. Tiyak na magiging masayang birthday ng lola ko dahil dito. Sigurado rin akong babalik ng ilan naming kapitbahay na umuwi muna sa kanilang probinsya. Hindi agad nakasagot ang nabiglang si Javi, habang si Justice ay abot langit ang tuwa. Hinarap niya si Gabriel na agad na binuka ang mga braso sa pag-aakalang yayakapin din. Ngunit sa halip, nakipag-shake hands lang siya dito. Maraming salamat din sa tulong mo, Gab. Kung hindi dahil sa'yo, baka napaalis na kami roon. Abang buhay kong tatanawin na utang na loob ang tulong niyo. You're welcome. Lahat gagawin ko para sa'yo. Biro pa ni Gab, sabay sulyap kay Javi. Hindi nawawala ang ngisi sa mga labi. Hindi gaanong pinagtuunan ng pansin ni Justice ang sinabi ni Gabriel dahil sa labis sa pasasalamat. Now, that this case is closed, alis ka na ba? Biglang tanong sa kanya ni Javi sa napakaseryosong tinig. Hindi sir, may trabaho pa ako rito. Hanggat hindi mo ako tinatanggal sa trabaho, hindi rin ako aalis. Good. Tila nakahinga ito ng maluwag at bahagya pang ngumiti. Dahil wala naman akong balak na tanggalin ka. Ilang beses na napaubos si Gabriel. Kailangan niya pa itong abutan ng tubig dahil baka matuluyan. Hindi rin ako aalis. Ani Justice. Gusto ko rito at malaki ang utang na loob ko sa inyo. Kaya kahit ano, handa akong gawin. Napaubo-ubo ulit si Gabriel. Aray mo, nautang na loob zone. Tinaliman lamang ni Javi ng tingin si Gabriel na nangaasar namang humalakhak. Si Justice ay hindi iyon masyadong inintindi dahil pakiramdam niya ay nasa cloud9 pa rin siya dahil sa magandang balita. Masayang-masayan lahat ang taga Puerto Real, lalo na ang pamilya ni Justice, dahil hindi na sila mapapaalis sa lugar na iyon. Labis din ang pasasalamat nila kay Javi sa tulong nito at higit sa lahat, magkakaroon na rin sila ng titulo sa lupa. Hinarap din nila mag-asawang Lee matapos lumabas ang resulta. May mga kasong kakaharapin ng mga ito na pawang sinampa ni Javi. Kitang-kitang kahihiyan sa mukha ng mag-asawa. Sinabi ko sa inyo noon na kung kami ang mali, hihingi kami ng tawad. Pero kung kami ang nasa tama, lulubayin niyo na kami at ang Puerto Real. Mariing sabi ni Justice sa mag-asawang nakayuko lamang. Sana ho, matapos ang nangyari, tigilan niyo na kami. Bagamat sinabi na sa kanya ni Javi na hindi na sila muling guguluhin ng mga ito, mas gusto pa rin ni Justice na marinig yun mismo mula sa kanila. Hindi na namin kayo guguluhin. Pangako na mag-asawa, doon lamang siya tumango at tuluyang nakahinga na maluwag. Sa mga sumunod na araw at linggo sa mansyon, naging maayos ang lahat.
Lalo siya naging malapit kay Sanrik at madalas ding bumibisita sa kanila si Gabriel. Maging si Sanrik ay nagtataka na kung bakit ayaw na ayaw ng ama nito tuwing naroon si Gabriel. Ngunit ang katahimikan at kaligayahan sa mansyon ay napalitan ng pangamba nang biglang bumalik ang ina ni Sanrik. Ang babaeng inaakala ni Justice na matagal nang naninirahan sa ibang bansa. Addison, gulat na tawag ni Javi. Why are you here? To see you and our son, obviously. Diretso ang sagot nito. Nanatiling nakatayo si Justice sa likod ni Sanrik at nakatingin sa babae. Napakaganda nito, parang isang modelo. Matangkad at balingkinita ng pangangatawan. Bronze ang kulay ng balat na animoy kumikislap sa ilalim ng araw. Pinapasok ni Javi ang ina ni Sanrik at naupo ang lahat sa sala. Habang pinagmamasdan niya sila, hindi niya maiwasang makaramdam ng paninikip sa dibdib. Naisip niya na sobrang bagay sina Javi at Addison at may posibilidad pa ring mabuo muli ang kanilang pamilya. Lalo na't sa pagkakaalam niya ay hindi naman naging magulo o toxic ang paghiwalay ng dalawa. Nandito ako para kunin ang anak natin sa iyo, Javi. Seryosong sabi ni Addison. Kaya ko na siyang buhayin at kaya ko na ring mag-focus sa kanya. Huminga ng malalim si Javi. Addison, napag-usapan na natin to noon, di ba? Mananatili si Sanrik sa akin. May karapatan kang bisitahin siya pero hindi mo siya pwedeng kunin at ilayo sa akin. Mariing umiling si Addison saka sumulyap kay Justice. Kailangan ni Sanrik ng isang ina na mag-aalaga at magmamahal sa kanya. Yes, you can give him a better life. Lahat ng gusto niya ay nabibigay mo. But a mother's love is different. Hindi kayang ibigay ng mga yaya ang pagmamahal ng isang ina. Who says I don't have a mother? Biglang tanong ni Sanrik. I have you, ma'am. And I have mommy Justice. Parehong natigilan sina Javi at Justice sa sinabi ng bata. Parang napako si Justice sa kinatatayuan habang muling nagsalita si Sanrik. Mommy Justice isn't just my yaya. She's always my mother. She loves me very much. She loves both me and daddy. Dagdag pa nito. Ikakasal po sila someday, kaya hindi ko naman po nararamdaman na kulang ako sa pagmamahal. Kahit nasa malayo ka po, they love me so clearly. Nagpalipat-lipat ang tingin ni Addison sa kanilang dalawa. So you two are? Hindi alam ni Justice ang isasagot. Tumingin lamang siya kay Javi. Alam niyang natatakot ito na baka tuluyang kunin si Sanrik at ganoon din ang nararamdaman niya. Gusto niyang magsalita, ngunit ayaw niyang pangunahan si Javi. Iniwas si Javi ang tingin sa kanya at saka hinarap si Addison. Yes, I want to make sure, mariing sabi ni Addison. Kapag napatunayan ko nagsisinungaling lang kayo't hindi kayang maibigay ng bahay na itong pagmamahal ng isang ina kay Sanrik, kukunin ko sa inyo ang anak natin, Javi. I'm telling the truth, giit ni Sanrik. Sabi ni Mommy Justice, masama raw po magsinungaling. Nagtagpo muli ang tingin ni na Justice at Javi. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata nito, ngunit naroon din ang bahid ng pag-asa. Nang ibaling niya ang paningin kay Addison, nahuli niya ang tingin nitong puno ng pagdududa sa kanya. Totoong sinasabi niya, sagot niya. Then, tumango si Addison. May munting ngiting sumilay sa mga labi nito bago ito tumayo. You better take her off and love my son. Kahit nandito pa ako, malaking bagay kung may dalawang inang magmamahal sa kanya. Lumapit si Addison upang makipagkamay at magpaalam. Sabay-sabing mapapadalas daw ang pagbisita nito kay Sanrik. Mukha naman itong mabait at isang mabuting ina. Ngunit dahil sa mga nasabi nila kanina, malinaw na kailangan na talaga nilang magpanggap. Nakipagbanding si Addison sa anak, tila may kung anong sikreto pang ibinubulong dito. Dapit hapon na ng tuluyan itong umalis at humiling si Javi kay Justice kung maaari ba sila mag-usap. Sa veranda sila nag-usap at kitang-kita sa mukha ni Javi kung gaano ito kaseryoso. After what happened earlier at matapos nating mag-agree sinabi ng anak ko, I think, tumingin ito ng diretsyo sa kanyang mga mata. The two of us need to pretend. Ngumiti siya at bahagyang tumango. Kung ang ibig sabihin po niyon ay mananatili si Sanrik sa inyo, handa po akong tumulong. Salamat, Justice. Taus-pusong sabi nito.
Hindi ko alam kung hanggang kailan o kung gaano katagal ang pagpapanggap natin. But I will make it worth it. At iyon nga ang ginawa nila. Tulad ng sinabi ni Addison, madalas nga ang pagbisita nito sa mansyon. Kaya sa tuwing naroon ito ay kailangan nilang magpanggap na sweet sa isa't isa, lalo na't dama nilang binabantayan sila nito. Han, do you want some water? Malambing na tanong ni Javi sa kanya. Sa tuwing tinatawag siya nitong Han, kahit alam niyang bahagi lamang yon ng kanilang pagpapanggap, hindi pa rin niya mapigilang uminit ang kanyang mga pisngi. Hindi, ayos lang ako. Hindi naman ako nauuhaw. Sagot niya, sabay ngiting matamis. Ikaw, may gusto ka ba? No, I will just sit here and watch you too. Sagot nito bago na upo. Tahimik lamang na nakaupo si Addison at pinagmamasdan sila, habang si Justice naman ay abala sa pagtulong kay Sanric na buuin ang puzzle nito. You know, Justice, you're really cool. Biglang sabi ni Addison kaya napatingin siya rito. Salamat. Anya, bahagyang naguguluhan. That's why I was kind of surprised when I found out you two are in a relationship. I mean, you're pretty boyish and I know exactly what Javi's type is. He's always been into more feminine girls. So yeah, it really caught me off guard. Ang himig ni Addison ay tila ba ng uuyam at nakafocus sa mga mata nito kay Justice na para bang may gusto itong makitang reaksyon. Tinignan niya si Javi. Maging ito ay tila ba nabigla sa sinabi ni Addison. Binalingan din ito ni Addison at matamis na ngintian. When we were together, I was way more feminine than usual. You know, all frilly, playful, and girly. Because that's the kind you like, isn't it? Tanong ni Addison. Well, sinulyapan siya ni Javi. Tumikim pa ito bago tinuloy ang sagot. I've changed my preference ever since I met my girlfriend. Sumulyap muli si Javi sa kanya. I like everything about her. Her personality, her style, everything. That's really nice to hear. Sounds like you really like her, enough to even change your preference, right? Saad ni Addison. Nagkatitigan sila ni Javi. Dahan-dahan itong tumango bago mahinang nagsabi. Yes. Hindi maipaliwanag ni Justice kung bakit bigla siyang nakaramdam ng inis at insecurities nang malaman niya kung ano ang tipo ni Javi sa isang babae. Noon ay wala naman siyang pakialam sa bagay na yon, ngunit matapos niyang marinig ang mga yon mula kay Addison, may kung anong napukaw sa loob niya. Kaya kinabukasan, bago pa man bumisita si Addison sa mansyon, dumaan muna siya sa kanilang bahay upang magpatulong kay Rafa na mag-ayos. Gulat na gulat pang pinsan niya pero tinutulungan din naman siya sa kanyang transformation. Aba, sobrang ganda mo ngayon ah! Manghang sabi ng pinsan niyang si Tonton. Babaeng babae ka ngayon, anong meron? Wala lang. Sagot niya habang nakatingin sa salamin. Gusto ko lang magayos. Talagang babaeng babae ang dating niya ngayon. Suot niya ang isang simpleng dress sa sobrang bumagay sa kanya. Hindi rin naman required na magsuot siya ng maid uniform sa mansyon, kaya pwede niya itong isuot doon. Ang dati niyang maikling buhok na laging nakatali ay nakalugay na ngayon. May kaunting kolorete ring nilagay si Rafa sa kanyang mukha. Hindi makapal, sapat lamang upang lumitaw ang kanyang natural at malanghel na ganda. Ngayon lang namin nakita na ganyan ang ayos mo. Pakiramdam ko tuloy may himalang nangyayari sa Puerto Real. Biro ng isa pa niyang pinsan. Huwag ka nga mang-inis, ngayon na nga lang ako nag-ayos. Singhal niya rito. Ano ba kasing meron? Usisa nung isa. Lumapit si Rafa at sabing, sa tingin ko, ginawang babaeng babae ng pag-ibig. Masama ang tingin na ibinigay niya rito. Ano? Imbento ka na naman. Masama bang magbago ng style? Sabay-sabay na tumango ang mga pinsan niya. Kaya naman pala, walang masama sa pagbabago ng style. Nandito lang kami para suportahan ang pagiging babaeng babae mo. Pagbalik niya sa mansyon, naroon na rin si Addison. Nang makita siya ng tatlo, halatang nabigla ang mga ito. Natigilan si Javi habang si Addison naman ay napangisi. Sa kanilang tatlo, si Sanric ang una nag-react. Wow! Ang ganda-ganda mo po! Papuri ni Sanric habang lumalapit sa kanya. It's my first time seeing you like this. You're like an angel! Matamis niya itong initian. Thank you.
Daddy, Mommy Justice is so pretty, right? See something! Sabi ni Sanric sa ama. Tumingin siya kay Javi na tila natulala pa rin sa kanya. Maya-maya, sumilay sa labi nito ang isang munting ngiti. Ngiting puno ng paghanga bago ito lumapit sa kanya. You're really beautiful. Papuri din ito. Diretso itong nakatingin sa kanyang mga mata at sa lalim ng titig nito, para bang siya lamang ang pinakamagandang babae sa paningin nito. Biglang uminit ang buong mukha ni Justice. Nakaramdam siya ng kilig at hiya. Ilang beses na siyang pinuri ng mga tao kanina sa Puerto Real, ngunit iba pa rin talaga kapag kay Javi nanggaling ang papuri. Salamat. Nauutal niyang sagot, bakas ang hiya sa tinig. Wow! Komento ni Addison na lumakad palapit. You look absolutely stunning today. I had no idea you could dress up like that. Did you really take what I said yesterday seriously? Hindi naman. Tanggi niya. Gusto ko lang talagang mag-ayos ngayon. Well, ngumisi ito. You're pretty. Salamat. Sagot niya sa bayo ko. Ramdam pa rin ni Justice ang humahangang titig ni Javi. Nang mag-angat siya ng tingin, matamis itong umiti sa kanya. You're gorgeous, kahit anong style mo. Lalo pang uminit ang kanyang mga pisngi, kaya napaiwas siya ng tingin. Si Addison ay bahagyang tumagilid at lihim na napangiti. Nang magtama ang mga mata nila ng anak, palihim pang nag-thumbs up si Addison. Tila ba nagtagumpay ang dalawa sa kung anumang plano ang meron sila. Hindi maunawaan ni Justice ang sarili. Hindi niya maintindihan ang nararamdaman niya dahil sa tuwing naroon si Addison, nakakaramdam siya ng inis. Lalo na kapag napapalapit ito kay Javi. Alam naman niyang hindi niya dapat maramdaman yun dahil si Addison ang ina ng anak ni Javi. Ngunit hindi pa rin niya mapigilan ang ganitong damdamin. Inaamin niyang may mga sandaling nakakaramdam din siya ng insecurities. Ngunit sa tuwing nakikita niyang sa kanya lamang nakatuon ang mga mata ni Javi, na para bang siya lang ang nakikita nito, unti-unting nawawala ang lahat ng yon. Sa mga sumunod na araw, hindi lamang si Addison ang madalas na nasa mansyon, kundi pati na rin si Gabriel. Hanggang sa isang araw, niyaya siya nitong lumabas. At syempre, dahil mabait naman si Gabriel at malaki din ang naitulong nito sa kanila, pumayag siya. Huwag kang mag-alala, men. Ibabalik ko to ng walang galos. Paalam ni Gabriel kay Javi na hindi na maipinta mukha. I'll make sure mag-enjoy siya friendly date namin. Bye po! Take care of me, Mommy Justice! Masayang paalam ni Sanric. Samantala, nanatiling seryoso at madilim ang ekspresyon ng ama nito. Alis po muna kami. Paalam ni Justice sa kanila. Enjoy your friendly date! Masiglang sabi ni Addison, sabay kaway. Pinanood lamang sila ng tatlo habang naglalakad palabas ng mansyon. Inalalayan pa siya ni Gabriel sa likuran habang pababa sila ng steps at ito rin ang nagbukas ng pinto ng sasakyan para sa kanya. Lumingon pa si Justice sa kanila. Si Addison at Sanric lamang ang kumaway pabalik, habang si Javi ay nanatiling seryoso mukha. Ang cute ng friendship nila, no? Wika ni Addison kay Javi nang tuluyan na makaalis ang dalawa. Gabriel is truly a gentleman, and I admire you for giving your girlfriend the freedom to spend time with her friends. I trust her. Sagot ni Javi halos labas sa ilong. Kitang-kita sa ekspresyon nitong hindi natutuwa. Si Addison at ang anak nilang si Sanric ay pigil lamang sa pagtawa. Dahil may meeting pa raw si Addison, kailangan itong umalis sa mas maaga. At bago umalis, tinapik pa ni Addison ang balikat ni Javi sabay sabi. Marirealize mo rin yan soon. Good luck, kailangan mo yan. Hindi mapakali si Javi sa loob ng mansyon, lalo na't day off niya ngayon. Wala siyang trabaho at wala rin siya magawa upang ilihis ang kanyang atensyon. Sir! Tawag ng isang kasambahay habang papalapit sa kanya. Sira pong aircon sa kabilang guest room. Yung dalawa naman po ay kailangan linisin. Kaya naman po sana ni Jack na gawin yun mag-isa kaso may kailangan pa po siyang tapusin na trabaho. I'll do it. Maikling sagot ni Javi, na bigla ang kasambahay. Po? Sabi mo kay Jack na ibaba ang aircon. Ako na mag-ayos at maglilinis. Naguguluhan na napakamot sa ulo ang kasambahay. Ngunit sinunod pa rin ang utos.
Si Javi naman, nanantiling seryoso ang ekspresyon, ang naglinis at nag-ayos ng aircon nang maibaba ito. Sa tingin mo ba, naghihirap na si Sir? Bulong ng kasambahay kay Jack habang pinapanood ang kanilang amo. Ha? Bakit mo naman naitanong yan? Si Sir maghihirap? Gulat na sagot ni Jack. Malabo mangyari yan. Pero kasi ayaw niyang kumuha ng technician na tagalinis ng aircon. Parang nagtitipid siya. Hindi yan, sagot ni Jack. Baka trip lang ni Sir. Nang matapos si Javi ang paglilinis at pagayos at hindi pa rin nakakabalik si Justice, lalo siya nainis. Hindi siya mapakali at wala din siyang ibang magawa upang madistract ang sarili. Kaya nagtungo na lamang siya sa opisina ng gobernador kasamang kanyang anak. Pagdating doon, ipinabaklas niya ang aircon na nirereklamo ng kanyang ama na mahina na raw upang linisin at ayusin kung may siraman. Anak! Nag-aalangan na tawag na laging abalang gobernador. Ano ba nangyayari sa'yo? Bakit bigla mong naisip na gawin yan? Just needed some distraction. Tipid na sagot ni Javi sa ama. Lalong naguluhan ng gobernador kaya tumayo ito at nilapitan ng apo na nakaupo sa mahabang couch. Tahimik na pinagmamasdan ng ama. Son, apo, ano bang nangyayari sa daddy mo? Bakit nagkaganyan siya? Tanong ng gobernador. I don't know po, lolo. Inosenteng sagot ng bata sabay tingin sa lolo nito. Pero it all started nung umalis po si Yaya Justice kasama si Tito Gabriel para mag-date. Kaya naman pala. Natatawang sabi ng gobernador nang may mapagtanto. Kilala na rin ng gobernador si Justice. Nakita na niyan dalaga nung bumisita ito at madalas pa itong ikinakwento ni Gabriel tuwing napapadalaw. Jealousy really makes you do weird things. Napailing na dugtong ng gobernador. Talagang nagmana sa akin na nag-iisa kong anak. Sumama ang gobernador sa anak at apo pauwi ng mansyon. Kitang-kita nito kung paano nadismay ang anak nang sabihin ng kasambahay na hindi pa raw nakakauwi ang yaya ni Sanric. Don't worry, Daddy. I'm sure inaalagaan naman po siya ni Tito Gabriel. Pangaalo ni Sanric sa ama na hindi pa rin maipinta mukha. Ang gobernador ay relax lamang na nakaupo sa couch. Pinagmamasdan ng anak na halatang nababalisa. Ngayon lang nito nakitang nagkaganito si Javi. Ang anak na dati laging kalmado at composed. Hindi yun inaasahan ng gobernador. Ngunit natutuwa itong makita iyon. Gabi na nang ihatid ni Gabriel si Justice. Nagulat pa ang dalawa na makita nilang naroon ang gobernador at ang mag-ama sa sala. Tila ba may hinihintay. Kanina pa po kayo dito, Ninong? Tanong ni Gabriel sabay mano sa gobernador. Yumuko rin si Justice bilang paggalang at pagbati. Oo, nagpahinga ako dito kasamang mag-ama. Sagot nito. Saan kayo galing? Kumain lang po kami taglibot-libot. Tugon ni Gabriel. Tumango ang gobernador at ibinaling ang tingin kay Justice na agad nilapitan ni Sanric. Sa susunod, agahan mong uwi, iha. Wika ng gobernador. Opo, pasensya na po, hindi na po yun mauulit. Nahihiya niyang sinabi. Ayos lang naman na lumabas ka, hindi naman kami galit. Gumiti ito, tila may nais ipahiwatig. Karapatan mong makipagkita sa kahit kanino. Ang akin lang, may mga binabawian ng buhay dahil sa selos. Baka sa susunod, hindi mo na maabutang huminga ng maayos ang anak ko. Ano pong ibig niyong sabihin, sir? Nag-aalalang ibinaling ni Justice ang tingin kay Javi na nakatikom ang bibig. May malubha po ba kayong sakit, Sir Javi? Wala naman siyang sakit, iha. Sagot ng gobernador. Pero alam mo naman, minsan nakakataas ang blood pressure ang selos. Hindi natin alam kung ano maaring mangyari pagkatapos niyan. Napaubo tawa si Gabriel. Tila agad na unawaan ang ibig sabihin nun. Nanatiling tahimik si Javi. Ngunit ang gabing yun, hindi siya nakatulog. Paulit-ulit sa isip niya ang sinabi ng kanyang ama. Selos. Marahil iyon nga ang nararamdaman niya. Nagsaselos siya dahil unti-unting napupunta sa iba ang atensyon ni Justice. Nagsaselos siya dahil nakikipagkita at nakikipag-date ito sa iba. Nagsaselos siya dahil gusto niyang sa kanila lang ng anak niya nakatuon ang pansin nito. Nagsaselos siya dahil gusto niya ito. O baka nga, dahil mahal na niya ito. At nang muling tumawag si Gabriel,
kay Justice upang yayain itong lumabas. Tuluyan ang hindi nakapagpigil si Javi. Kinuha niya ang cellphone ni Justice at siya na mismo tumanggi para dito. Man, the hell, bakit ka ba galit? Gulat na tanong ni Gabriel sa kabilang linya. I'm just annoyed at you right now, Gabriel. Huwag mong hintayin na mauwi pa sa galit. Babala ni Javi. Wow, calm down, man. Binibiro lang naman kita. Masyado kang seryoso, don't be mad. May pailalim na biro nitong sabi. O sige na, mag-usap na kayo ni Justice. I-update niyo na lang ako kapag may nangyayari na. Bye. At bago pa makasagot si Javi, binaba na ni Gabriel ang tawag. May inis pa ring baka sa ekspresyon ni Javi nang ibaling ang tingin kay Justice, na nagtataka at inosenteng nakatingin sa kanya. Wala itong kamalay-malay sa emosyon na tila nag-aalburutong bulkan sa loob niya, nagbabantang sumabog anuman sandali. Bakit po ninyo tinanggihan ang alok niya, sir? Inosenteng tanong ni Justice habang kinukuha ang cellphone mula sa kamay ni Javi. Ayos lang naman po na lumabas ako kasama siya kasi day off ko naman po ngayong araw. No! Hindi ka pwedeng lumabas kasama lalaking yon. Natigilan si Justice sa madiing pagputol ni Javi sa kanyang sinasabi. Mukha itong galit na galit kaya lalo siya naguluhan. Bakit po kayo galit, sir? May nagawa po ba kami? Umigting ang panga ni Javi. I'm sorry, I'm not mad. I'm just... Iniwas ito ang tingin. A little jealous. Nagsiselos ka? Bakit? Dahil ayoko mapunta sa ibang atensyon mo. Hindi agad nakapag-react si Justice sa narinig. Gulat lamang siya nakatitig kay Javi na seryosong seryoso at puno ng emosyon ng mga mata habang diretso siyang tinitignan. Pakiramdam niya ay parang lalabas sa dibdib ang puso niya sa lakas ng kabog nito. Bakit? Mahina niyang naisatinig. Umigting muli ang panga ni Javi bago ito sumagot sa tinig na puno ng damdamin. Because I think I'm no longer pretending, Justice. Mabilis din itong itinama ang sarili. No, patagal ko na itong napagtanto. Sinubukan ko lang huwag pansinin. Tumingin ito ng diretsyo sa kanyang mga mata. Dad was right. Nakakataas ang blood pressure and selos. Hindi na ako makapagpigil and I can no longer ignore it. Lalo pang bumilis ang tibok ng puso ni Justice. Halos hindi na siya makahinga. I like you, Justice. Gusto na kita. Uminit ang buong mukha niya at pakiramdam niya ay may sumabog na fireworks sa kanyang dibdib. Noon lang din niya tunay na naranasan ang tinatawag na butterflies in your stomach. Hindi pa rin makapaniwala si Justice sa narinig. Akala niya noon ay imposible yon. Ngunit ngayon, hindi niya maitago ang saya dahil pareho pala ang nararamdaman nila para sa isa't isa. Naiintindihan ko kung hindi mo ako gusto. Patuloy ni Javi, bahagyang bumaba ang boses. Dumaan ang lungkot at takot sa mga mata nito. Naiintindihan ko rin kung si Gabriel ang gusto mo. I just want to let you know, para hindi ka mabigla kung minsan ay umaakto ako ng lampas sa label na meron tayo. Sometimes my jealousy gets the better of me, even though I know I shouldn't feel that way. Ayokong isipin mo na unreasonable ako. Hindi ka naman po unreasonable, sir. Mahinahong sagot ni Justice. Ang hindi ko lang maintindihan ay kung bakit ka nagsiselos kay Gabriel, si Rafa naman po ang gusto nun. Natigilan si Javi. What? Hindi ba niya nabanggit sa'yo? Bisexual si Gabriel at handa siyang ipursuit ligawan ng pinsan ko. Ang problema, kahit pa kasing lambot ng mamo ng pinsan ko, hindi lumambot ang puso niya kay Gabriel. Kaya sa akin siya humingi ng tulong. Hindi ng dahilan kung bakit gusto sana niyang lumabas kami ngayon. Halos malaglag ang panga ni Javi. Since when? Nung unang beses niya makita si Rafa, nung hinarap natin sina Mr. and Mrs. Lee. That jerk? Bakit sinabi niya sa akin na gusto ko niya ligawan? Siguro gusto ka lang niyang asarin. Hinuha niya dahil iyon lang ang nakikita niyang dahilan. Pero huwag kang mag-alala, sir. Para sa akin, hindi ka naman naging unreasonable. Kahit ako, nagsiselos din minsan. Kasi may gusto rin ako sa'yo. Right, I'm not being unreasonable because I like you. Wait. Natigilan ito nang may ma-realize. What did you say? Gusto mo rin ako? Ngumiti siya tumango. Oo. Tila hindi pa rin makapaniwala si Javi. Are you telling the truth? Tumango siyang muli. So, we both like each other?
Tumango ulit siya. Oo sir, matagal na rin kitang gusto. Then, hinawakan ni Javi ang kamay niya at diretsyong tumitig sa mga mata niya. Pwede bang ako maligaw sa'yo at hindi si Gabriel? Natatawa siyang tumango. Oo naman. At ikaw lang naman talaga ang manliligaw sa akin. Dahil bukod sa ikaw lang papayagan ko, hindi rin ako nililigawan ni Gabriel. Thank you. Kumislap ang mga mata ni Javi sa tuwa. Thank you so much, Solina. Nga pala. May pag-alinlangan sa tinig niya. Makakaasa kang sasagutin kita, pero gusto ko ring sundin ang payo ng lola ko na magpaligaw muna bago sumagot, lalo na't ikaw ang magiging first boyfriend ko. Kaya sana, habaan mong pasensya mo ha. Nag-aalala siya na baka mainip ito kaya mas mainang malaman na nito ngayon pa lang. Mukhang seryoso talaga si Javi. Matamis itong umiti at tumango. Don't worry, I won't be impatient. Handa akong maghintay kahit gaano pa katagal. Liligawan kita hanggang makuha kong matamis mong oo. Masayang-masayang puso ni Justice nang malaman niyang gusto siya ni Javi at handa itong ligawan siya. Pakiramdam niya, ang selos at mga insecurities na bumibigat sa kanya nitong mga nagdaang linggo ay tuluyan ang naglaho. Napalitan ng saya, kapanatagan at pagmamahal. Nang sabihin nila kay Sanric ang tungkol dito, syempre tuwan-tuwa ang bata, para bang nanalo sa loto. Yay! Moms and my plan succeeded! Aksidente nitong nasabi. Pareho silang natigilan sa narinig. Nang kumala sila sa yakap, nagtatakang tinignan nila si Sanric na agad tinakpan ng sariling bibig, parang may nasabing hindi dapat. Anong plano anak? Tanong ni Javi. It's nothing po daddy. Mabilis na umiling si Sanric. Yumuko si Javi upang mapantayan ang taas ng bata. Tell us the truth, Sanric. Anong binalak niyo na mami mo? Sa huli, hindi rin nakatiis si Sanric at sinabi ang totoo na nag-team up sila ng mami nito matapos silang malaman ng lahat. Nang bumisita muli si Addison kasama pa si Gabriel, ay agad nila itong kinausap tungkol doon. So, nagplano talaga kayo ni Sanric? Hindi makapaniwalang tanong ni Javi kay Addison na napanguso pa. Why did you do it? At bakit ka pumayag? Kasi nag-request siya sa akin, hindi ko naman matanggihan. Katuwiran ni Addison. Anak ko yun at sabi niya gusto niya talagang maging pangalawang ina si Justice. Nang makilala ko si Justice at makita kong gano'n siya kabait, nagdesisyon akong tulungan si Sanric. Pinagselos ko siya. Nang makita ko may epekto, naisip kong ituloy. Kasi mukhang magiging successful naman. At least, naging matagumpay, diba? He both like each other. Pareho silang halos mapa-facepalm sa narinig. Ngumiti lamang sa kanila ang mag-ina, ang tunay na pasimuno ng lahat ng ito. But I have to admit, dagdag pa ni Addison, hindi part ang plano sinabi kong kukunin ko si Sanric sa inyo. At first, yun talagang bala kong gawin. What about now? Tanong ni Javi. Well, bahagya itong ngumiti. After ko makita kung gaano kasayang anak ko sa inyo at kung gaano niyo siya kamahal, naisip kong huwag na lang. Ayos sa akin na pinapayagan niyo kung bisitahin siya kahit kailan at isama siya sa bahay. Huwag niyo lang akong pagbawalan na maging ina sa kanya. Wala tayong magiging problema. Pareho silang napangiti na malaki sa mga salitang yun. Mabilis na niyakap ni Sanric ang ina, habang sabay na nagpasalamat sina Justice at Javi kay Addison. And you? Hinarap ni Javi si Gabriel. Why did you lie to me? Why play games with me? Ngumisi ito. Para ma-realize mo ang feelings mo. I can't believe this. Hindi makapaniwalang sambit ni Javi. At least, worth it naman ang ginawa namin. Nagkaamin na kayo, di ba? Dagdag pa ni Gabriel. Dapat nga magpasalamat pa kayo sa amin Thank you for playing with us. Puno na sarkasmo ang sabi ni Javi. You're very much welcome. Nang uuyam ding sagot ni Gabriel. Matapos noon, hindi lamang si Justice ang naligawan ni Javi, kundi pati ang buong pamilya niya, na syempre ay botong-boto naman para dito. Nang sabihin niya nga sa kanila noon na liligawan siya ni Javi, labis ang kanilang tuwa. Wala talagang matigas sa tinapay sa mainit na kape, ano? Natatawang sabi ng lola niya matapos dumalaw si Javi at mag-abot ng bulaklak. Lola naman, nahihiyang saway ni Justice habang ang buong pamilya ay nagtawanan at lalo pa silang tinukso.
Dalagang Pilipina si Justice at bukod pa doon ay no boyfriend since birth, kaya umabot ang 6 na buwan ang panliligaw ni Javi. Ngunit sa huli, naging sulit ang lahat ng paghihintay nang ibigay ni Justice ang matamis niyang oo. Wow, mabuhay si Governor Monteverde! Para sa pagbabago! Iyon ang malalakas sa sigaw ng mga tao matapos magwagi si Javi sa eleksyon. 3 taon makalipas noon, tumakbo ito sa pagkagobernador. At dahil likas ang kabutihan at dami ng natulungan, lalo na sa Puerto Real, hindi na rin nakapagtataka ang pagkapanalo. Congratulations, Daddy! Masayang sigaw ni Sanrig. I love you po! I know you're going to be the best governor! Thank you, anak. Sagot ni Javi sabay halik sa tuktok ng ulo nito. Nakangiti si Justice habang pinagmamasdan ng mag-ama. Sa gitna ng masiglang hiyawan ng mga tao, nag-angat ng tingin si Javi at nahuli siya nakangiti. May nangingilid na luha sa mga mata. Are you about to cry, Han? Masuyo nitong tanong. Pinigilan niya ang luha. Proud lang ako sa'yo. Congratulations, Governor. Thank you, Han. Malambing nitong tugon sabay yakap sa kanya. Mahal kita. Mahal din kita. Sagot niya, niyakap ito pabalik. Mag-aapat na taon na silang magkasintahan ngayon. Sigurado silang mauuwi rin yun sa kasal, lalo na't lihim ng pinaplano ni Governor Javi ang proposal. Sa mismong ika-4 nilang anibersaryo nito balak mag-propose at lahat ay excited na para doon, maliban kay Justice na wala pang kaalam-alam. Batid nilang marami pa silang haharapin na pagsubok, lalo na ngayon na isa ng gobernador si Javi at mas mabigat na ang responsibilidad nito. Ngunit tiyak sila sa isang bagay. Malalampasan nila ang lahat, basta't magkasama sila at nagmamahalan. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!